Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ang bayan ng Lubo. Ang bayan ho ng Lubo ay nasa bandang timog, silangan ho ng lalawigan ho ng Batangas. So yan ho ang ating pag-uusapan ho ngayong araw na ito. At ito ho yung kanilang official logo ho. Bayan ng Lubo, Batangas. Ayan ho yung kanilang official seal ng kanilang bayan. At ang Lubo, Batangas ho ay kilalang kilala sa mga white sand beaches, corals, and marine life ho. So yun ho, marami hong beach ho dyan na magaganda sa bayan ho ng Lubo. At bukod ho dyan ay kilalang kilala ho ang Malabrigo Point Lighthouse na dinadayo ho ng mga turista. At ang isa pa ho ay ang St. Michael the Archangel Parish Church na matatagpuan din po sa bayan ng Lubo, Batangas. At ang Lubo, Batangas ho ay tinaguri ang Atis Capital of the Philippines. So napakarami pong masasarap na atis po dyan sa bayan po ng Lubo, Batangas. So yan po ang kanilang pinagmamalaki. Sila ay tinaguri ang Atis Capital of the Philippines. At ito pong Lubo, Batangas ay nadiskubre o founded noong September 27, 1871. So matagal na rin po. At ito pong Lubo, Batangas ay kabilang po sa 2nd District ng lalawigan ho ng Batangas. At ito ho ay merong 26 barangay. So gaya ho ng aking nasabi ay kabilang ho sa 2nd District ng mga katabing bayan ho ng Bawan, Mabini, San Pascual, Tingloy at San Luis. At ang Lubo, Batangas ho ay in terms of income class, sila ho ay third class municipality at may bilang na population ho doon sa datos ho ng census noong 2020 pa na 20,736. So malamang ho ito ay nadagdagan na ng bilang ng population ho nila. At ang botante ho dito noong election 2022 ay nagtala ho ng 27,511 ho ang mga botante ho dyan sa Lubo, Batangas. So ito ho yung mapa ng Lubo, Batangas para mas makita nyo po kung saan ba talaga itong aking tinutukoy na Lubo, Batangas. Kaya marami hong beach dyan. Ayun ho, makikita nyo may katabi ho niya yung beach. At ang kasalukuyang mayor ho ngayon dito sa Lubo, Batangas ay walang iba ho kundi si Mayor Jeronimo C. Alpiler. So yan ho ang kasalukuyang alkalde ho ng bayan ho ng Lubo, Batangas. Si Mayor Jeronimo C. Alpiler ho. Kaya siya ho ang alkalde dyan. At ang vice mayor naman ho ng Lubo, Batangas ay walang iba ho kundi sa katauhan ho ni Angelito Abiera. So siya ho ang vice alkalde o ang sunod na pinakamataas na opisyal ho pagdating ho sa bayan ng Lubo, Batangas. At ang Lubo, Batangas ho, balikan lang ho natin yung eleksyon dati noong 2022. Ang totoo hong nanalo dyan nung eleksyon ay si Mayor Lota Manalo. So yan ho ang nangyaring eleksyon
noong 2022. So ayan po, ikikwento ko kung bakit po ang mayor ngayon ay si Jeronimo Alpiler, samantala ang nanalo noong eleksyon 2022 ay walang iba po kundi si Mayor Lota Manalo. So si Mayor Lota Manalo po ang nanalo noong election 2022. Ito po ay asawa ng naging mayor na po na walang iba po kundi si Jurly Manalo. Ayan po. So sa election naman po ng pagiging vice mayor noong 2022 ay itong si Jurly Manalo po ang nanalo sa eleksyon. So ganito po ang nangyari dyan. Si Mayor Lota Manalo po ang mayor noong 2022 o after ho ng eleksyon dahil sila'y nanalo, at ang vice mayor naman ho ay si Jurly Manalo na asawa ho ni Mayor Lota Manalo. At ang first councilor po noong panahon na yan ay si Councilor Jeronimo Alpiler. So yan ho yung katatapos na eleksyon noon. Si Jeronimo Alpiler ho, siya ho ang first councilor ho ng bayan ho ng Lubo, Batangas. So yan ho ang pagkakasunod-sunod ho ng mga leader ho dyan sa Lubo, Batangas. Itong si Mayor Lota Manalo at si Jurly Manalo ho ang dalawang pinakamataas na opisyal ho dyan sa Lubo, Batangas pagkatapos ho ng eleksyon noong 2022. Ayan ho, makikita nyo sa larawan ang mag-asawa po na naglilingkod sa Lubo, Batangas. At ito pong si Jurly Manalo, kung babalikan lang po natin noong election 2013, siya po ay nagwagi noong 2013 laban po kay Efren Diona na dati na rin pong alkalde ng bayan ho ng Lubo, Batangas. So yan ho yung unang pagkakataon kung saan po naging mayor itong si Jurly Manalo, ang asawa po ni Mayor Lota Manalo. At nung 2016 naman po ay muli pong nanalo itong si Jurly Manalo o Gaudioso Manalo sa ikalawang pagkakataon ho noong 2016. At ang kanyang nakalaban ho ay yung dati ho niyang kalaban, si Efren Diona. So yan po ang ikalawang pagkakataon kung saan naging alkalde po itong si Jurly Manalo. At noon naman pong 2019 ay muling naglaban na naman po ang dalawa sa ikatlong pagkakataon at muli pong nanalo si Gaudioso Manalo o Jurly Manalo at nakakuha ng 13,411 votes po noong 2019. Kaya yun po ang nangyari, nakatatlong termino po itong si Mayor Jurly Manalo bago pa po naging mayor po o mayora ito pong si Mayor Lota Manalo. Subalit ho noong August 24 po, 2024 ay bigla hong pumanaw ito pong si Vice Mayor Jurly Manalo. Kaya nabakante po ang posisyon ho ng Vice Mayor doon po sa bayan ng Lubo, Batangas. So katulad po ng ibang inaasahan natin na proseso at polisiya ay ang first councilor po ay aakyat po bilang vice mayor kapag nawala na po o namatay o naalis sa pwesto yung vice mayor. Kaya nangyari po ay si Mayor Lota Manalo po ang pinaka-mayor, ang pinaka-busy alkalde po na umakyat
Sa unang baitang o sa susunod na baitang ay itong si Vice Mayor Jeronimo Alpiler na dating first councilor, at yung second councilor po ay naging first councilor naman po sa katauhan po ni first councilor Angelito Abiera. So yan ho ang nangyari na mga posisyon po ng mga opisyal ng Lubuk Batangas after hong mamatay yun hong Vice Mayor ng Lubuk Batangas na si Jurly Manalo, asawa po ng Mayor Lota Manalo. So yan po ang nangyari noon. So tumakbo po yung panahon at nagkaroon po ng problema sa ombudsman po itong si Lota Manalo, kaya na-dismiss po siya, at ang nangyari po ay tuluyan na pong naging mayor si Jeronimo Alpiler at naging vice mayor po si Angelito Abiera na dating second councilor, naging first councilor at naging vice mayor. At yun naman hong third councilor na si Michael Cueto ay umakyat po bilang first councilor po ng bayan ng Lubuk, Batangas. So at ngayon hong darating na eleksyon 2025 ay ito ho ang maglalaban-laban sa eleksyon 2025 po sa darating na Mayo, si Jeronimo Alpiler, Michael Cueto, Lota Manalo at Queenie Manalo. So ibig lang pong sabihin na apat po ang maglalaban-laban ayon ho sa COMELEC. Ito ho yung opisyal na nakalista na maglalaban-laban ho sa pagiging alkalde sa bayan po ng Lubuk, Batangas itong darating na Mayo 12. So ito po yung kanilang larawan, mayoralty race in Lubuk, Batangas, si Mayor Jeronimo Alpiler, si First Councilor Michael Cueto, si former Mayor Lota Manalo. So nagfile pa rin po siya ng kanyang kandidatura at ito pong isa naman ay ito pong si Queenie Manalo. So ito po yung kanilang mga larawan na maglalaban-laban po sa pwesto po ng mayor ng Lubuk, Batangas. Ito pong darating na Mayo 12, 2025. So sa mga taga Lubuk, Batangas po, ito po ang inyong pagpipilian para sa susunod na alkalde po ng inyong bayan upang ituloy ho ang pag-unlad ho dyan po sa bayan ng Lubuk, Batangas. At sa vice mayor naman po na posisyon ay ang kasalukuyang vice mayor po na si Angelito Abiera ang lalaban, at ito pong si Denden Araha na dati na pong lumaban ng mayor, ngayon po ay tumatakbo bilang vice mayor po. At ang isa pa pong lalaban din ay ito pong si Jason Manalo. So ito po ipapakita natin ang larawan ho ng vice mayor po na lalaban sa bayan po ng Lubuk, Batangas. Ito pong si Vice Mayor Angelito Abiera na dati pong second councilor na umakyat first councilor at hanggang sa naging Vice Mayor na po o Vice Alkalde ng Lubuk, Batangas. At ang kanya pong mga kalaban ay itong si Denden Araha na kapartido naman po ni former Mayor o dismissed Mayor Lota Manalo. Yan po ang kalyado niya. At makikita niyo po yung Jason Manalo. Hindi tayo makakita ng kanyang larawan kung sino ba itong si Jason Manalo na tatakbo, at mukhang walang tayong nakitang sa larawan niya sa social media at maging sa Google, hindi natin makita kung sino ba itong si Jason Manalo. So yan po sa mga taga Lubuk, Batangas, ito ang tatlong pagpipilian nyo na susunod na maging vice mayor ho ng Lubuk, at ito naman ho
yung apat na kandidato po sa pagka-mayor ho dyan ho sa bayan ng Lubo, Batangas. So ito po ating ibinahagi ho itong mga personalidad na lalaban ho ng mayor dyan sa Lubo, Batangas, at napansin natin na marami ho ang interesado at nanonood sa ganito pong mga topic, kaya ito po yung aking topic dito sa aking Eric's Vlog. Ito pong mga personalidad tungkol po sa politika sa lalawigan po ng Batangas, at marami pa po tayong ipipicture. At ito nga ho, napakahalaga nito dahil ho, dito mahalaga ho ang bawat posisyon. At imagine niyo ho na dating Parish Councilor ngayon ho ay naging mayor, umakyat ho, pati ho yung mga councilor sa baba ay nadamay ho, umakyat sila dahil ho sa mga pangyayari na kapag ang official ho ng isang bayan ay dismiss o namatay, ay sila po ay mapapalitan. So hanggang dito na lang muna po ang ating vlog.